Sa araw ng paghukom, kinasuhan ako ng diborsyo ng asawa kong si Tristan. Inakusahan niya akong isang walang kwentang ina at asawa. Hinihingi pa niya ang lahat ng aming ari-arian at ang kustodya ng anak naming si Zia. Ngunit, sa loob ng korte, may narinig akong nakakagulat na pangungusap. Ito ang boses ng 7 taong gulang kong anak na si Zia, na nagtatanong sa hukom. Kamahalan, may papakita po ba ako sa inyo na hindi alam ng nanay ko? Tumango ang hukom. Lumapit ang anak ko. Itinaas ang kanyang tablet at pinindot ang play button. Nang magsimula ang video, natigilan ang lahat sa silid. Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-iwan ng komento upang sabihin sa amin kung anong bayan o lungsod kayo nanonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe upang lumago ang channel na ito at magdala sa inyo ng mas kapanapanabik na mga kwento. Ang umagang iyon ay nagsimula tulad ng dati sa kanilang tahanan. Sinila, nakasuot ng simpleng damit, ay nagtatrabaho sa kusina mula pa madaling araw. Ang mahinang amoy ng mainit na almusal ay nahaluan ng amoy ng sabon mula sa washing machine na umiikot sa laundry nook. Mabilis at tahimik na kumilos nila. Sa paglipas ng mga taon, natutunan niyang kumilos na parang anino sa sarili niyang bahay upang hindi makagambala sa katahimikan ng asawa niyang si Tristan. 6:00 ng umaga, bumaba si Tristan mula sa 2nd palapag. Mukha siyang perpekto. Paglabas niya sa kanyang bagong plansang kamisa, agad na inilagay nila ang isang mug ng mainit, itim na kape at isang umuusok na plato ng almusal sa mesa. Umupo si Tristan at kinuha ang mug nang hindi man lang tumitingin kay nila. Medyo mapait ang kape ngayon, sabi ni Tristan, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng kanyang cellphone. Pasensya na, mahal. Akala ko ay tama ang sukat ko sa pagkakataong ito. Mahinang tugon nila. Hindi sumagot si Tristan. Itinulak lang niya ang almusal mula sa kanyang plato at kumain ng ilang kutsara sa katahimikan. Nakatayo nila malapit sa mesa, naghihintay ng anumang iba pang utos. Wala. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napakakapal at napakalamig. Natila pinatigil nito ang mainit na usok na umaakyat mula sa kape sa mesa. Naklimutan na nila kung kailan sila huling nagbahagi ng almusal. Napuno ng tawanan. Malamang ay 2 o 3 taon na ang nakakaraan nang magsimulang magtrabaho ng gabi si Tristan at humaba ang kanyang mga business trip. Gising na ba si Zia? Tanong ni Tristan nang hindi inaangat ang kanyang mukha. Mahal. Naliligo siya. Bababa rin siya para mag-almusal, sabi nila. At tama nga. Di nagtagal ay narinig ang mahinang tunog ng mga yabag na bumababa sa hagdan. Si Zia, ang kanilang 7 taong gulang na anak, ay tumakbo patungo sa kanila. Suot ang kanyang maayos na uniporme sa pribadong paaralan. Ang kanyang ngiti ay maliwanag. Isang malaking kaibahan sa kapaligiran ng umaga. Magandang umaga, nanay at tatay. Hinalikan ni Zia nila sa pisngi at lumapit kay Tristan. Sa wakas ay ibinaba niya ang telepono at pilit na umiti sa kanyang anak. Magandang umaga, prinsesa. Tapusin mo ang pagkain mo. Ihahatid ka ni tatay sa eskwela. Wow! Sasama ako kay tatay. Masayang bulalas ni Zia. Nakahinga ng maluwag nila. Kahit papaano. Sa harap ni Zia,
Nagsumikap si Tristan na kumilos ng may init. Ang maikling oras ng almusal na ito ang tanging oras ng pamilya na mayroon sila. Pagkatapos kumain ni Zia, agad na tumayo si Tristan. Kinuha ang kanyang briefcase. Hinalikan si Zia sa noo at nagtungo sa pintuan. Gaya ng dati. Nilampasan niya si Nila na parang wala ito. Walang paalam. Walang halik. Wala man lang tingin. Tanging ang ugong ng kanyang mamahaling kotse na umaalis. Ang nag-iwan kay Nila na nag-iisa sa lawak ng kanyang malaking bahay. Ginuguli nila ang natitirang bahagi ng umaga sa kanyang gawain. Paglilinis ng mesa. Paghugas ng plato. Paglalaba. At pag-aayos ng mga silid. Ginawa niya ang lahat ng mahusay. Lagi niyang sinisikap na panatilihing perpekto ang bahay. Akala niya, kung malinis ang bahay, kung masarap ang pagkain, kung sapat ang kanyang katahimikan, marahil babalik ang dating Tristan. Ngunit ang dating Tristan ay tila matagal nang umalis. Tanghali. Sinundo ni Nila si Zia sa eskwela. Ito ang kanyang paboritong oras ng araw. Gustong-gusto niyang pakinggan si Zia na nagkukwento tungkol sa kanyang mga kaibigan. Sa klase niya sa sining, o sa kanyang lunchbox. Nanay. Ngayon po. Nakakuha ako ng 5 gintong bituin mula sa teacher. Nasagot ko po ng tama ang tanong. Masayang bulong ni Zia habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Wow! Ang galing ng anak ko. Taos pusong bati ni Nila. Habang kinukurot ang maliit na ilong nito. Pagdating nila sa bahay. Habang tinutulungan ni Nila si Zia. Natanggalin ang kanyang sapatos. Narinig niya ang tunog ng motorsiklo na huminto. Sa harap ng pangunahing pinto. Isang nakaunipormeng courier ang sumigaw sa kanyang pangalan. Nila! May pakete para sa iyo. Napangiwisin Nila. Wala siyang in order. Lumapit siya sa pintuan at tumanggap ng isang malaki. Makapal na brown na sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang logo ng isang law firm sa kanang sulok sa itaas. Nagsimulang tumibok ang puso ni Nila ng hindi komportable. Sino po iyan? Nanay. Tanong ni Zia na sumunod sa kanya. Hindi ko alam. Prinsesa. Malamang junk mail lang. Magpalit ka na at magtatanghalian na tayo. Sabi ni Nila. Pilit na pinananatili ang kanyang boses. Pagkatapos tumakbo ni Zia sa kanyang silid. Umupo si Nila sa sofa sa sala. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay isang makapal na tumpok ng mga papel. Ang unang pangungusap sa itaas na pahina ay nagpabilis sa paghinga ni Nila. Pagsasampa ng petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Tila huminto ang mundo ni Nila. Umuugong ang kanyang tenga. Muli niyang binasa ang mga salita. Umaasang niloko siya ng kanyang mga mata. Nagrereklamo, Tristan. Nirereklamo, Nila. Dahilan ng kaso. Ang asawa ay lubos na nabigo sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin bilang asawa. Naramdaman ni Nila ang pagkahilo. Nabigo. Inilaan niya ang buong buhay niya sa bahay na ito. Tinalikuran niya ang kanyang karera bilang isang promising arkitekto sa kahilingan ni Tristan. Inalagaan niya si Zia. Siniguro niya na walang mansa ang mga kamisa ni Tristan tuwing umaga. Ano ang ibig niyang sabihin sa kinabigo? Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng mga sumusunod na kabanata. Malabo ang kanyang mga mata. Sa mga hinihingi ni Tristan. Ang mga hinihingi ay malupit. Hindi lang diborsyo ang hinihingi ni Tristan.
kundi hinihingi rin niya ang buong kustodya ni Zia. Na sinasabing sinila ay emosyonal na hindi matatag. At walang kakayahang palakihin ng maayos ang bata. At ang pinakamatindi sa lahat, hinihingi niya ang kabuuan ng mga ari-arian ng mag-asawa. Kasama na ang bahay na kanilang tinitirhan. Na may argumentong sinila ay hindi nag-ambag sa pananalapi. At ang lahat ng ari-arian ay bunga lamang ng pagsisikap ni Tristan. Mahinang bumagsak sinila sa malamig na sahig na kahoy. Nakalagay ang mga papel sa paligid niya. Kaya pala napakalamig ni Tristan sa loob ng maraming buwan. Ito ay isang plano na lihim na pinlano sa kanyang likuran. Bumukas ang pintuan. Hindi pangkaraniwang maagang umuwi si Tristan mula sa trabaho. Nakatayo siya sa pintuan. Tinitingnan sinila na nakahandusay sa sahig. At pagkatapos ay ang mga nakakalat na papel. Ang kanyang ekspresyon ay malamig at walang bahid ng pagkakasala. Mahal. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses ni Nila at nagsimulang lumuha. Tahimik na inalis ni Tristan ang kanyang sapatos. Lumapit siya. Niluwagan ang kanyang kurbata. Hindi niya ito itinatanggi o ipinapaliwanag. Ito ay eksakto kung ano ang iyong binasa. Malamig niyang sabi. Ayoko nang makipamuhay sa iyo. Nila. Nabigo ka. Nabigo ka bilang asawa at bilang ina. Nabigo. Ungolin nila na hindi makapaniwala. Inalagaan ko ang bahay na ito at pinalaki si Zia. Inalagaan ang bahay? Galit na tawa ni Tristan. Ang tanging ginawa mo ay gugulin ang pera ko. Kailangan ni Zia ng mas mabuting ina. Isang may kakayahan. Hindi tulad ng isang alam lang ay umiyak at magreklamo tulad mo. Pero ang lahat ng ari-arian, ang bahay na ito, at si Zia. Mahal. Hindi mo sila pwedeng kunin sa akin. Nagsimulang sumigaw sila ng histerikal. Lumuhod si Tristan at tiningnan siya ng matalim. Puno ng pagkamuhi na hindi pa nakita ni Nila. Kaya ko. At gagawin ko. Nakuha na ng abogado ko ang lahat ng ebidensya. Wala kang makukuha. Nila. Aalis ka sa bahay na ito nang walang kahit isang piso. Tumayo si Tristan at pinantay ang kanyang suit. Tumingin siya sa hagdan. Upang matiyak na hindi naririnig ni Zia. At maghanda ka. Ngumiti si Tristan. Isang nakakapanindig balahibong ngiti na nagpalamig sa dugo ni Nila. Sabi ng abogado ko. Pati ang sarili mong anak ay magpapatotoo sa korte. Kung gaano ka kawalang kakayahan bilang isang ina. Nila ay nanigas sa takot at ang kanyang puso ay nadurog. Hindi lang hiwalayan ang gusto ni Tristan. Kundi gusto niya ring lubusang sirain si Nila. Hindi nakatulog si Nila ng gabing iyon. Pagkatapos ng malupit na paghaharap, bumalik si Tristan sa guest room at nilock ang pinto. Na parang banta si Nila. Ginuguli nila ang gabi sa kwarto ng kanyang anak. Nakaupo sa silya sa tabi ng kama. Pinapanood ang tahimik na mukha ni Zia habang natutulog. Hindi huminto ang kanyang mga luha sa pagpatak. Paano nasabi ni Tristan na magpapatotoo si Zia laban sa kanya? Si Zia ang lahat sa kanya. Ano kaya ang sinabi nila sa kanyang maliit na anak? Ang iniisip na iyon ang mas nagpahirap sa kanya, kaysa sa anumang iba pang akusasyon. Kinabukasan. Kumilos si Tristan na parang walang nangyari. Ginising niya si Zia. Inihanda ang uniforme nito. At inihatid sa paaralan. Hindi siya nagsalita kay Nila. Nang tanungin ni Zia kung bakit maga ang mga mata ng kanyang ina. Walang pakialam na sumagot si Tristan.
Hindi maganda ang pakiramdam ni nanay. Prinsesa. Pagkaalis nila, ang tunay na takot ay kumapit kay nila. Kailangan niyang lumaban. Hindi niya pwedeng isuko si Zia ng ganito kadali. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang mga pangalan ng kilalang abogado sa diborsyo sa lungsod. Ngunit ang malupit na katotohanan ay agad siyang tinamaan. Kailangan ng pera ng mga abogado isang retainer. Isang consultation fee. Napagtanto ni nila na wala siyang pera. Sa lahat ng taong iyon, buwanang allowance lang ang ibinibigay ni Tristan sa kanya. Nasaktong-sakto lang para sa grocery at gastos sa paaralan ni Zia. Walang natira para makapag-ipon. Ang tanging pag-asa niya ay ang kanilang joint account. Ang akala niya ay emergency fund ng kanilang pamilya. Nanginginig ang mga kamay ni nila habang binubuksan ang banking API sa kanyang telepono. Ipinasok niya ang password habang kumakabog ang kanyang puso. Nang lumabas ang balance sa screen, naramdaman ni nila na nanlalamig ang kanyang mga binti. 0. Ang account ay nasa 0 pesos. Hindi ito maaari. Dapat ay may daan-daang libong piso doon. Paulit-ulit na nag-refresh si nila. Umaasang may system error. Ngunit ang numerong 0 ay nakatitig sa kanya. Binuksan niya ang transaction history at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Sa loob ng huling 6 na buwan, sistematikong nag-withdraw si Tristan ng malalaking halaga ng pera. Inilipat ang mga ito sa ibang account na hindi alam ni nila. Ang huling withdrawal ay ginawa 3 araw lang ang nakakaraan. Nilinisan ang natitirang bahagi ng account. Pinlano ito ni Tristan. Hindi lang siya aalis. Sinasadya niyang paralisan si nila sa pananalapi. Upang hindi ito makalaban. Umiyak si nila sa kawalan ng pag-asa. Paano siya magtatrabaho ng abogado nang walang kahit isang piso? Naalala niya ang kanyang mga alahas sa kasal. Tumakbo siya sa kanyang silid at binuksan ang kanyang kahon ng alahas. Wala ito. Ilang peking alahas lang ang natira. Kinuha rin ni Tristan maging ang kanyang mga pamanang alahas. Sa kanyang desperasyon, naalala ni nila ang isang matandang tita na nagtatrabaho sa isang ahensya ng legal aid. Tinawagan niya ito at ikinuwento ang sitwasyon. Habang umiiyak, naawa ang kanyang tita ngunit hindi gaanong nakatulong maliban sa pagbibigay ng pangalan. Ang pangalan niya ay Attorney Reyes. Sabi ng kanyang tita. May maliit siyang opisina sa 2nd palapag ng isang lumang strip mall. Hindi siya mahal na abogado. Pero matapat at dedikado siya. Puntahan mo siya. Ipaliwanag mo ang sitwasyon mo. Baka makatulong siya sa iyo. Wala nang ibang pagpipilian si nila. Sa kaunting pera na natira sa kanyang pitaka. Sumakay siya ng taxi at nagpunta sa address na ibinigay ng kanyang tita. Ang opisina ni Attorney Reyes ay eksakto sa paglalarawan ng kanyang tita. Maliit. Simple. At matatagpuan sa 2nd palapag ng isang lumang gusali na may nagbabalat na pintura. Si Attorney Reyes ay isang lalaking nasa edad na. May makapal na salamin at isang kalmado na pag-ugali. Matyaga niyang pinakinggan ang kwento ni nila nang hindi sumasabat. Paminsan-minsan lang tumatango at kumukuha ng mga tala. Nang matapos si nila, buntong hininga ng mahaba si Attorney Reyes. Nila, ito ay magiging isang mahirap na laban. Sabi niya sa mahinang boses. Lubusan itong pinaghandaan ng iyong asawa. Hindi lang siya gusto ng diborsyo. Gusto kanyang sirain. Alam ko. Attorney. Pero wala akong pakialam sa mga ari-arian. Gusto ko lang si Zia.
Tulungan mo ako. Please. Wala akong pera ngayon. Pero babayaran kita. Babayaran kita ng hulugan. Gagawin ko ang lahat. Desesperadong pakiusap ni nila. Tiningnan siya ni Attorney Reyes sandali. Hayaan muna natin ang issue ng pera. Nila. Ang mahalaga ngayon ay kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang kasong ito ay naisampa na. Kailangan nating maghanda agad ng tugon. Hinintay ni Attorney Reyes si nila. Umalis siya sa silid. At bumalik pagkalipas ng ilang minuto na may folder na puno ng mga photocopy. Ito ay ang mga dokumento ng kaso na isinampa ng panig ni Tristan. Ang abogado ng iyong asawa ay si Attorney Garcia. Sabi ni Attorney Reyes ng matatag. Kilala siya sa pagiging matalas at hindi nagdadalawang isip na gumamit ng maruming taktika. Tingnan natin kung anong ebidensya ang ipinresinta nila. Tumango si nila. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Binuksan ni Attorney Reyes ang folder. Ang unang pahina ay mga litrato. Nagulantang si nila nang makita ang mga larawan ng loob ng kanyang bahay. Mga larawan ng maruming pinggan na nakatambak sa kusina. Mga larawan ng sala na magulo dahil sa mga laruan. Mga larawan ng maruming damit na nakatambak sa laundry basket. Pero hindi ito makatarungan. Protesta ni nila. Ito ay mga larawan na kinuha niya noong may sakit ako. May mataas akong lagnat sa loob ng 3 araw. At ayaw ni Tristan na tumulong man lang. Sinadya niyang kunin ang mga ito. Nila. Natatakot ako na ito ay minanipula. Upang magmukha kang isang tamad na tao. Na hindi nagmamantini ng bahay. Sabi ni Attorney Reyes na may mapait na ekspresyon. Lumipat sila sa mga sumusunod na pahina. Ito ay mga statement ng credit card. Nakita ni nila ang listahan ng mga singil para sa mamahaling handbag. Alahas. At mga hapunan sa mamahaling restaurant na hindi niya binili. Hindi ako iyan. Hindi ko binili ang mga bagay na iyon. Ito ba ay isang karagdagang card sa iyong pangalan? Tanong ni Attorney Reyes. Isang karagdagang card. Si Tristan ang namamahala nito. Sinabi niya sa akin na gamitin ko kung kailangan ko. Pero madalas niyang kukunin at sasabihin na lumampas na sa limit ang kanyang pangunahing card. Oh! Diyos ko! Niloko niya ako. Naramdaman ni nila na umiikot ang mundo. Napagtanto niya na ang bawat maliit na kabaitan ni Tristan ay bahagi ng kanyang masamang plano. At pagkatapos, huminto si Attorney Reyes sa isang makapal na dokumento sa bandang huli. At ito ang pinakanakasasira. Nila. Ano po iyan? Attorney. Ito ay ang testimonya ng isang expert witness. Isang child psychologist. Ibinigay ni Attorney Reyes ang ulat kay nila. Binasa niya ito. Ang ulat ay isinulat sa malamig. Klinikal na termino. Nakasaad doon na. Ang psychologist ay nagsagawa ng covert observations. Sa interaksyon ni nila kay Zia. Ang konklusyon ay si nila ay emosyonal na hindi matatag. Pinabayaan ang mga pangangailangan ng kanyang anak. At isang nakakasamang ina sa psikolohikal na pag-unlad ni Zia. Inirekomenda ng ulat ang buong kustodiya kay Tristan. Para sa mental health ng bata. Hindi ito makatarungan. Kailan? Kailan ginawa ang observation na ito? Hindi ko kailanman nakilala ang isang psychologist. Nanginginig ng malakas ang boses ni nila. Ayon sa ulat na ito, ang observation ay isinagawa sa mga pampublikong lugar. Sa parke. Sa mall. At nang sinundo mo ang iyong anak sa paaralan.
Paliwanag ni Attorney Reyes. Habang nakatitig sa kanya. Nabaliw na. Laging masaya si Zia sa akin. Ito ay paninirang puri. Sino ang psychologist na ito? Binuklat ni Attorney Reyes ang cover ng ulat. Ang pangalan niya ay Valenzuela. Isang ginang na naggangalang Dra. Valenzuela. Sabi niya. Narito ang lahat ng kanyang credentials. Mukha siyang napaka-profesional at kapanipaniwala. Seryosong tiningnan ni Attorney Reyes si Nila. Nila. Kilala mo ba ang babaeng ito? Si Valenzuela. Umiling si Nila. Nalilito. Nagsimulang bumalik ang kanyang mga luha. Hindi. Attorney. Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya nakita sa buong buhay ko. Ang katotohanan ng pamumuhay sa ilalim ng isang bubong. Kasama ang lalaking nagplano na sirain siya. Ay isang tahimik na impyerno. Hindi umalis si Tristan sa bahay. Lumipat lang siya sa guest room. Ang dating mainit na bahay ay ngayon ay parang isang nagyelong larangan ng digmaan. Na may mga emosyonal na landmine na nakatago sa bawat sulok. Kailangang mamuhay si Nila kasama ang kanyang kaaway. Makita siya tuwing umaga. At magpanggap na normal ang lahat sa harap ni Zia. Ginampanan ni Tristan ang kanyang estratehiya ng perpekto sa harap ng bata. Siya ang pinakamabuting ama sa mundo. Umuwi siya mula sa trabaho ng mas maaga kaysa karaniwan. Isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming buwan. Nagdala siya ng mamahaling regalo. Isang gabi. Umuwi siya na may malaking kahon na may cartoon princess. Ito ang bago mong tablet. Zia. Masayang bulalas ni Tristan habang niyakap ang bata. Mas maganda ito kaysa sa luma. May mas magandang kamera at maraming laro ang in-install ni tatay para sa iyo. Nagliwanag ang mga mata ni Zia. Wow! Salamat! Tatay! Si Nila, na nagtitiklop ng labada sa sala, ay napalunok lang. Sumakit ang kanyang puso. Alam niya ang ginagawa ni Tristan. Binibili niya ang katapatan ng kanilang anak. Hindi makakalaban si Nila. Wala siyang kahit isang piso para bilhan si Zia ng anuman. Tingnan mo. Prinsesa. Sabi ni Tristan. Habang nakatingin kay Nila ng may panunuya habang binubuksan ang bagong tablet. Kapag nanirahan ka na kay tatay mamaya, makakabili ka ng bagong laruan tuwing linggo. Hindi tulad ng isang alam lang ay magtiklop ng damit. Nahinto ang paggalaw ng mga kamay ni Nila. May buhol sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang insultuhin si Tristan. Pero hindi niya magawa sa harap ni Zia. Kung magagalit siya, patunayan lang nito ang akusasyon ni Tristan. Na siya ay emosyonal na hindi matatag. Kaya nagpatuloy lang si Nila sa pagtitiklop ng damit ng tahimik. Nakayuko ang ulo. Hinayaang mapuno ng laso ni Tristan ang silid. Nagpatuloy ang takot araw-araw. Sistematikong pinahina ni Tristan ang otoridad ni Nila bilang isang ina. Kung si Nila ang naghanda ng hapunan, papasok si Tristan sa kusina. Titikman ang pagkain at sasabihin sa harap ni Zia. Mahal. Medyo maalat na naman ang sabaw. Okay lang. Bukas. Mag-order na lang tayo ng take-out. Kung si Nila ang maghahanda para tulungan si Zia sa kanyang takdang aralin. Sasabat si Tristan. Hayaan mo na ako. Ang paraan ng pagtuturo ni nanay ay masyadong komplikado. Malilito ka. Naramdaman ni Nila na mas lumiliit siya. Mas nagiging hindi nakikita sa sarili niyang bahay. Nagsimula siyang magduda sa sarili.
Masama ba talaga siyang magluto? Wala ba talaga siyang kakayahang turuan ang kanyang anak? Napakahusay ni Tristan sa kanyang papel, na nagmumukhang walang kakayahan si Nila. Si Zia, na naipit sa gitna, ay nagsimulang magpakita ng mga tanda ng pagkalito. Malinaw na mahal niya ang kanyang ina. Ngunit nasiyahan din siya sa lahat ng atensyon at regalo mula sa kanyang ama. Minsan, kumakapit si Zia kay Nila na parang humahanap ng proteksyon. Ngunit sa ibang pagkakataon, tila hindi siya komportable. Lalo na pagkatapos bulungan ni Tristan ang isang bagay. Isang gabi, hindi makatulog si Nila. Tahimik siyang naglakad patungo sa silid ni Zia, upang tiyakin na maayos ang kanyang anak. Bahagyan niyang binuksan ang pinto. Mahimbing na natutulog si Zia. Sa kanyang desk ay ang bagong tablet na binili ni Tristan para sa kanya. Ngunit habang lumalapit si Nila upang ipatong ang kumot kay Zia, may nakita siyang kakaiba. Ang maliit na kamay ni Zia ay may mahigpit na hawak sa ilalim ng unan. Hindi ito ang kanyang paboritong teddy bear. Maingat na tiningnan ni Nila. Kumabog ng malakas ang kanyang puso. Ito ay ang lumang tablet ni Zia. Ang murang tablet na may basag na screen sa maraming bahagi. Ang tablet na palaging sinasabi ni Nila na huwag laruin. Dahil sa takot na baka masugatan siya ng mga piraso ng salamin. Napangiwisin Nila. Bakit pa rin itinago ni Zia ang basag na tablet na ito? Bakit niya itinago sa ilalim ng unan samantalang ang mas bagong tablet ay nasa desk? Hindi maintindihan ni Nila. Akala niya, ito ay emosyonal na pagkakabit lang ng bata sa isang lumang laruan. Hindi niya alam na ang basag na tablet na iyon ay mayroong lihim na magpapabago sa lahat. Bumalik siya sa kanyang silid. Lalong naguluhan ang kanyang isip. Ang kasukdulan ay nangyari pagkalipas ng ilang araw. Naghihintay si Nila kay Zia na bumalik mula sa paaralan. Ipinangako niya kay Zia na ipibaki niya ang paborito nitong chocolate cake. Ngunit lumipas ang isang oras pagkatapos ng dismissal time at hindi dumating si Zia. Tinawagan ni Nila ang paaralan. Sinabi nila sa kanya na sinundo si Zia ni Tristan. Lumubog ang puso ni Nila. Walang sinabi sa kanya si Tristan. Paulit-ulit niyang tinawagan si Tristan. Ngunit hindi ito sumagot. Lumipas ang 2 oras. Lumipas ang 3 oras. Halos mabaliw si Nila sa pag-aalala. Naglalakad pabalik-balik sa sala habang umiiyak. 9:00 na ng gabi nang marinig niya ang sasakyan ni Tristan. Masayang pumasok si Zia. May dalang malaking bag na puno ng mga bagay mula sa amusement park. Sa likuran niya, tahimik na naglalakad si Tristan na may ngisi. Saan ka galing? Mahal, bakit mo sinundo si Zia nang hindi nagsasabi sa akin? Namatay ako sa pag-aalala. Sumigaw si Nila na may boses na puno ng luha at galit. Inihihatid ako ni tatay sa Wonderland Park. Nanay, napakasaya po. Masayang bulalas ni Zia. Malamig na tiningnan ni Tristan si Nila. Ano ngayon? Ako ang ama niya. May karapatan akong kunin ang sarili kong anak. Bukod pa rito, wala ka namang ginagawa sa bahay. Pero dapat ay sinabi mo sa akin. Bakit? Para sirain mo ang aming saya sa iyong drama? Noon naramdaman ni Nila ang amoy. Ito ay pabango ng babae. Isang malambing ngunit hindi pamilyar na amoy na humahalimuyak sa kamisa ni Tristan. Hindi ito pabango ni Nila. Ni hindi rin ito ang kolog na karaniwang ginagamit ni Tristan. Mahal. Ikaw. Sinundan ni Tristan ang direksyon ng tingin ni Nila. Alam niyang naamoy niya ito.
Hindi siya kumilos. Sa halip, ngumiti siya. Hinintay niya si Zia na tumakbo sa kanyang silid upang itago ang kanyang mga bagong laruan. Nang mag-isa, lumapit si Tristan kay nila. Napakalapit ng kanyang mukha at ang kanyang boses ay bumulong. Puno ng lason. Napansin mo ba? Akala mo ba ay mamumuhay ako habang buhay sa isang babaeng? Kasinlamig mo. Wala ka kung ikukumpara sa kanya. Umatras nila. Napahinga ng malalim. May ibang babae. Ang lahat ng ito, lahat ng akusasyon, ay wala ng iba kundi isang pagtatangka na alisin siya. Upang makasama ang iba. Sino siya? Bulong ni nila. Wala kang pakialam. Siya ay isang matagumpay. Matalinong babae na alam kung paano paligayahin ang isang lalaki. Hindi tulad mo. Nang gabing iyon, pumunta si Zia sa silid ni nila. Nanay, bakit ka po umiiyak? Agad na pinunasan ni nila ang kanyang luha. Okay lang ako. Prinsesa. Medyo masakit lang ang ulo ko. Tiningnan ni Zia ang kanyang ina na may tingin na mahirap basahin. May sakit po ba talaga kayo? Nanay. Sabi ni tatay. Dahil may sakit kayo. Madalas kayong malungkot at galit. Sabi ni tatay. Kung sasama ako sa kanya mamaya, makakapagpahinga at gagaling kayo. Nanay. Nawasak ang puso ni nila. Nilalaso ni Tristan ang isip ng kanyang maliit na anak. Minanipula niya si Zia para maniwala na ito ay isang kabaitan. Naiwanan siya dahil may sakit ang kanyang ina. Niyakap ni nila ng mahigpit si Zia. Zia, makinig ka sa akin. Hindi ako may sakit. Mahal na mahal lang kita. Pangako. Hindi na ako magagalit. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Nakita ni nila ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang anak. Si Tristan, na nakikinig sa usapan mula sa pintuan, ay ngumisi lang sa dilim. Nilampasan niya si nila na nanginginig pa rin. At bahagyang tinapik ang balikat ng kanyang asawa. Nagpapanggap na may simpatya. CJ, mag-enjoy ka. Bulong ni Tristan sa tenga ni nila. Di magtatagal. Ayaw na rin niyang tawagin kang nanay. Ang mediation hearing ay isang malupit na biro. Nakaupo sila sa isang maliit, masikip na silid. Sinubukan ng court-appointed mediator na makahanap ng gitnang daan. Attorney Reyes. Nagsimula sa isang kalmadong boses. Tristan. Hindi gaano humihingi si nila. Gusto lang niya ng kustodya ni Zia. O kahit shared custody man lang. Tungkol sa ari-arian. Pwede natin pag-usapan. Bago matapos si Attorney Reyes. Si Attorney Garcia. Na maayos ang pananamit at mahal ang serbisyo. Agad na sumabat. Wala nang pag-uusapan. Malupit na sabi ni Attorney Garcia. Ibinagsak niya ang folder na hawak niya sa mesa. Malinaw ang posisyon ng aming kliyente. Sinila ang nabigo sa kasal na ito. Napatunayan na nabigo siya sa pagmamantini ng tahanan. At pagpapalaki ng bata. Hinihingi ng aming kliyente ang buong kustodya para sa kinabukasan ni Zia. Nakaupo si Tristan sa tabi niya na walang ekspresyon na parang biktima. Gusto ko lang ang pinakamabuti para sa aking anak. Sabi niya na may peking tono ng kalungkutan. Ang ilayo siya sa kanyang ina ang pinakamabuti para sa kanya. Nanginginig si nila. Tumawa si Attorney Garcia. Nila. Kung patuloy kang pipilit,
Dadalhin namin ito sa paglilitis. At sinisiguro ko sa iyo na lahat ng ebidensya na mayroon kami ay hihilain ka. Ang mga larawan, ang mga credit card statement, ang expert testimony. Mas mabuti mong pirmahan ang kasunduang ito. Ang aming kliyente ay nagiging mabait. Sa pagpapahintulot sa iyo na umalis sa bahay nang walang anumang countersuit. Umalis sa bahay ko nang walang anuman at walang siya. Baliw ka ba? Sigaw ni nila. Sinubukan ng mediator na sumabat. Ngunit si Tristan at ang kanyang abogado ay matigas. Ganap na nabuwag ang mediation. Tinapik ni Attorney Reyes ang balikat ni nila pag-alis nila. Manatiling malakas. Nila. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na laban. Lumipas ang unang araw ng paglilitis. May buhol sa tiyan ni nila mula pa umaga. Pinaalalahanan siya ni Attorney Reyes na manatiling kalmado sa lahat ng oras. Malamig at nakakatakot ang courtroom. Na may matataas na dingding na kahoy. Mabibigat na upuan. At ang gavo ng hukom. Na mukhang napaka-otoridad. Nakaupo si Tristan sa kabilang panig. Mukhang napakapaniwala sa sarili kasama si Attorney Garcia. Nagsimula ang paglilitis. Si Attorney Garcia ang unang nagsalita. Malakas at matatag ang boses niya. Ipinresinta niya ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Ipinakita niya ang mga larawan ng magulong bahay. Inaakusahan nila na isang tamad at maruming asawa. Ipinakita niya ang mga credit card statement. Inaakusahan nila na mapagsayang at walang pananagutan sa pananalapi. Kamahalan. Dramatikong sabi ni Attorney Garcia. Habang ang aking kliyente, si G. Tristan, ay nagtrabaho ng husto upang kumita ng pera. Ang kanyang asawa ay nasa bahay. Sinasayang ito at pinababayaan ang kanyang anak at ang kanyang tahanan. Gusto nila na sumigaw na lahat iyon ay kasinungalingan. Naniloko siya ni Tristan. Na ginamit niya ang card. Na sinadya niyang kunan ng litrato habang may sakit siya. Ngunit ang tanging magagawa niya ay ipagdikit ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Pinigilan siya ni Attorney Reyes na may nakakapanatag na tingin. Nang turn na ni Attorney Reyes, sinubukan niyang pabulaanan. Ipinaliwanag niya na ang mga larawan ay kinuha ng wala sa konteksto. Ipinaliwanag niya na ang mga credit card statement ay ginamit mismo ni Tristan. Ngunit mahina ang tunog ng kanyang argumento. Salita ni nila laban. Sa pisikal na ebidensya na ipinresinta ni Attorney Garcia. Kumukuha ng mga tala ang hukom ngunit hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. At pagkatapos, dumating ang sandali na labis na kinatatakutan ni nila. Tinatawag ng nagrereklamo ang kanyang expert witness. Sabi ni Attorney Garcia. Dra. Valenzuela. Child psychologist. Bumukas ang pinto ng courtroom. Isang babae ang pumasok. Napahawak sa hininga nila. Maganda ang babae. Napaka-eleganteng. Nakaipit ang kanyang buhok ng maayos. Nakasuot ng profesional na blazer at lumakad ng may kumpiyansa. Hindi siya mukhang masamang babae. Mukha siyang kapanipaniwala. Habang nanunumpa ang babae, naamoy ni nila ang kaparehong pabango. Ang kaparehong halimuyak na bumalot sa kamisa ni Tristan ng gabing iyon. Huminto ang puso ni nila. Siya nga. Ang kabit ni Tristan. At nagpapanggap siyang child psychologist. Umupo si Valenzuela sa witness box. Tahimik siyang nagsalita. Malinaw ang diksyon. Gamit ang mga terminong psikolohikal na tunog napaka-propesyonal.
At kahanga-hanga. Opo. Kamahalan. Nagsimulang magpatotoo si Valenzuela. Sumasagot sa tanong ni Attorney Garcia. Nagsagawa ako ng mga obserbasyon sa natural na pag-uugali ni Ginang nila at ng kanyang anak na si Zia sa loob ng nakaraang 3 buwan. At ano ang iyong mga natuklasan? Doktora? Tanong ni Attorney Garcia. Binuksan ni Valenzuela ang kanyang mga tala. Ang aking mga natuklasan ay napakababahala. Nakita ko ang isang pattern ng pag-ugali ni Ginang nila na may tendensyang hindi pare-pareho at emosyonal na pabago-bago. May mga tanda ng malaking emosyonal na paghihirap. Nagsimulang idetalye ni Valenzuela ang mga kasinungalingan ng isa-isa. Ginagawang nakamamatay na sandata ang mga katotohanan. Unang obserbasyon sa isang shopping mall, Ginang nila ay marahas na hinila si Zia. Pinagsasabihan ito ng malakas na nagpaiyak kay Zia sa takot sa harap ng mga tao. Ito ay nagpapakita ng mababang kakayahan para sa emosyonal na regulasyon. Pumikit si nila. Naalala niya ang araw na iyon. Halos ihagis ni Zia ang sarili patungo sa maling escalator. At sumigaw si nila at hinila si Zia pabalik sa gulat. Zia! Mag-ingat ka! Hindi siya galit. Natakot siya na baka masaktan si Zia. Ngunit ginawa ni Valenzuela itong verbal abuse. Ikalawang obserbasyon sa isang parke. Patuloy ni Valenzuela. Ginang nila ay tila mas abala sa kanyang telepono. Binabaliwala si Zia na naglalaro ng mag-isa. Nang bumagsak si Zia, hindi agad napansin ni Ginang nila. Nang mapansin niya, ang kanyang reaksyon ay sobra at may tendensyang histerikal, na mas nagbigay trauma kay Zia tungkol sa pagkahulog. Isa pang kasinungalingan. Naalala ni nila. Nagte-text siya tungkol sa listahan ng grocery na hinihingi ni Tristan. Nadapa si Zia at talagang natakot si nila. Agad siyang tumakbo. Niyakap. At inalo si Zia. Ang kanyang reaksyon ay isang nag-aalalang ina. Hindi isang histerikal. Ang aking konklusyon. Sabi ni Valenzuela. Nakatitig sa hukom ng matatag ang boses. Ay si Ginang nila ay walang matatag na emosyonal na kapasidad upang palakihin ang isang 7 taong gulang na babae. May malakas na tanda ng parentification syndrome, kung saan si Ginang nila ay subconsciously na inilalabas ang kanyang sariling kalungkutan at emosyonal na problema sa bata. Para sa mental health ni Zia, lubos kong inirerekomenda ang buong kustodya para sa ama. Si G. Tristan, na siyang mas matatag na figura. Tahimik ang silid. Napakalakas ng testimonya ni Valenzuela. Napakasikolohikal. Napakasira. Tahimik na umiiyak si nila. Kasinungalingan iyan. Bulong niya kay Attorney Reyes. Lahat iyan ay kasinungalingan. Siya ang kabit ni Tristan. Siya iyon. Kalmado ka. Nila. Seryosong tugon ni Attorney Reyes. Huwag kang mag-react. Iyan ang gusto nila. Tumayo si Attorney Reyes para sa cross-examination. Sinubukan niya, Dra. Valenzuela. Sigurado ba kayong makakagawa ng ganoong seryosong diagnosis? Base lamang sa mga distant observation. Bahagyang humiti si Valenzuela. Sa kabaligtaran. Counsel. Ang natural na obserbasyon. Nang hindi alam ng paksa. Ang pinakatumpak. Walang manipulasyon. Ito ay purong totoong pag-ugali. Binayaran kayo ni G.
Tristan, para sa testimonya na ito. Hindi ba? Binayaran ako para sa aking propesyonal na serbisyo. Counsel. Hindi para sa aking mga konklusyon. Ang aking mga konklusyon ay objektibo at batay sa datos mula sa field. Mabilis na sagot ni Valenzuela. Nasa dulo na si Attorney Reyes. Masyadong mahusay na umiwas si Valenzuela. Natakpan niya ang lahat ng butas. Ipinagpaliban ang paglilitis para sa araw na iyon. Umalisin nila sa silid na nanginginig ang mga binti. Naramdaman niya ang pagkawasak. Nakita niya si Tristan na bahagyang nakangiti. Tumango kay Valenzuela na may tingin ng kasiyahan. Sa lobby. Sumandal nila sa dingding at umiyak. Talo tayo. Attorney. Talo tayo. Nasa kanila ang lahat. Nanatiling tahimik si Attorney Reyes sandali. Pagkatapos ay tiningnan niya si Tristan at Valenzuela, na naglalakad ng magkasama sa malayo. Discreetly na magkahiwalay ngunit hindi naman ganap na malayo. Hindi pa. Nila. Sabi ni Attorney Reyes sa mahinang boses. Nanliliit ang mga mata. Alam kong may mali. Ang paraan ng pagtingin niya sa kanya, kapag iniisip niya na walang nakakakita sa kanya, ay hindi ang paraan ng pagtingin ng isang profesional na psychologist sa isang kliyente. Lumingon si Attorney Reyes kay nila. Kailangan nating alamin kung sino talaga siya. Ilang araw bago ang susunod na pagdinig. Tinawagan ni Attorney Reyes nila sa kanyang opisina. Mukha siyang pagod. Ang tumpok ng mga papel sa desk ay mukhang mas makapal kaysa dati. Nila. Sinubukan kong sundan ang background ng babae. Diretsahang sabi ni Attorney Reyes. Ang resulta ay iba sa inaasahan natin. Kumabog ang puso ni nila. Anong ibig mong sabihin? Attorney. Malinis ang kanyang credentials. Buntong hininga ni Attorney Reyes. Habang kinukuskos ang tulay ng kanyang ilong. Siya ay rehistrado sa Psychological Association. May rehistrado siyang practice clinic. Perpekto ang lahat ng dokumentasyon. Maaaring siya ay isang tunay na psychologist na inupahan ni Tristan upang magsinungaling para sa pera. O lubusan na pinanday ni Tristan ang buong pagkakakilanlan na ito ng napakalinis. Ang katotohanan ay, hindi natin siya kayang atakihin sa pag-aakusa sa kanya na isang peking psychologist. Agad na ibasura ng korte ang ating claim. Ang maikling pag-asa na hawak ni nila ay nawala agad. Kaya hindi natin mapapatunayan na nagsisinungaling siya. Hindi. Hindi lang natin mapapatunayan na hindi siya psychologist. Ang tanging paraan ay pabulaanan ang kanyang testimonya. At nangangahulugan iyon na kailangan mong magpatotoo. Nila. Seryosong tiningnan ni Attorney Reyes nila. Kailangan mong ikwento ang buong panig ng iyong kwento. Tungkol sa mga larawan. Tungkol sa mga credit card. Tungkol sa pag-uugali ni Tristan. At ang pinakamahalaga, hindi ka dapat magpakita ng emosyon. Tiyak na susubukan kang pukawin ni Attorney Garcia. Gusto niyang magmukha kang hysterical sa harap ng hukom. Eksakto sa paglalarawan ni Valenzuela sa iyo. Tahimik na tumango si nila. Gagawin ko. Attorney. Susubukan ko. Dumating ang araw. Turn na nila na umupo sa witness stand. Matapos manumpa. Nagsimula si Attorney Reyes sa mga banayad na tanong. Ginagabayan nila upang ikwento ang kanyang buhay bilang may bahay. Ipinaliwanag nila sa boses na pilit pinananatiling kalmado hanggat maaari. Ikinuwento niya kung paano niya iniwan ang kanyang trabaho upang mag-focus sa pag-aalaga kay Zia.
Ipinaliwanag ang kanyang routine mula madaling araw hanggang gabi. Tungkol sa mga larawan ng magulong bahay nila. Maaari mo bang ipaliwanag ang konteksto? Tanong ni Attorney Reyes. Opo. Attorney. Ang mga larawan pong iyon ay kinuha ni Tristan mga 2 buwan na ang nakakaraan. Ako po ay malubhang may sakit. May mataas na lagnat sa loob ng 3 araw. Sa oras na iyon, halos hindi ako makabangon mula sa kama. Hiningi ko po kay Tristan na alagaan ang bahay. Pero sabi niya ay masyado siyang abala sa trabaho. Kaya naging magulo po ang bahay. Wala po akong lakas para maglinis. Paliwanag ni nila. At tungkol sa mga credit card statement. Ito po ay isang karagdagang card sa pangalan ko. Pero mas madalas po itong hawak ni Tristan. Sabi niya po, ang kanyang pangunahing card ay madalas na umabot sa limit sa mga usapin sa negosyo. Pinaniwalaan ko po siya. Hindi ko kailanman binili ang mga mamahaling bag na iyon. Ni ang mga alahas na iyon. Hindi ko po alam ang tungkol sa mga singil na iyon. Hanggang sa nakita ko po sa mga dokumento ng kaso. Sabi ni nila ang lahat ng matapat. Nakita niya ang ilan sa gallery na nagsimulang bumulong. Ang ilan ay tumingin sa kanya na may simpatya. Ngunit nanatiling tahimik ang hukom. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Pagkatapos, turn na ni Attorney Garcia. Tumayo ang tuso na abogado. Pinantay ang kanyang kurbata at lumakad patungo sa witness stand na may ngisi. Nila. Nagsimula siya sa isang matamis na tono. Kaya, ibig mong sabihin, ang iyong asawa, si G. Tristan, na nagtatrabaho ng husto at nagdadala ng pera sa bahay. Sinadya kang lokohin? Iyan ba iyon? Nautaw si nila. Hindi ko po sinabi iyan. Sinabi ko lang po ang nangyari. Ngunit ganoon ang tunog, ang asawa ang kumukuha ng mga larawan ng maruming bahay. Ang asawa ang gumagamit ng credit card. Lahat ay kasalanan ng asawa. Tila wala kang kasalanan sa anuman. Perpekto ka ba? Siyempre hindi. Hindi ako perpekto. Pero hindi ako nabigo. Hindi nabigo. Galit na tawa ni Attorney Garcia. Nila. Sinabi mong may sakit ka ng kunan ang mga larawan na iyon. Mayroon ka bang anumang medikal na ulat na nagpapatunay na malubha ang iyong sakit? Sa loob ng 3 araw, nanatiling tahimik si nila. Hindi ako nagpunta sa ospital. Kumuha lang ako ng gamot sa botika. Akala ko ay gagaling ako. Kaya walang patunay. Mabilis na sumabat si Attorney Garcia. Salita mo lang laban sa tunay na ebidensya ng larawan. Kawili-wili. Lumipat si Attorney Garcia sa ibang paksa tungkol sa mga credit card. Sabi mo, ginamit sila ng iyong asawa. Ngunit ang card ay nasa iyong pangalan. Naipaalam mo ba sa bangko na maling ginagamit ang card? Hindi. Pinagsabihan mo ba ang iyong asawa? Hindi. Wala kang sinabi. Hindi ba ito nagpapatunay na ikaw ay pabaya at walang pananagutan sa pananalapi? O ibig sabihin, aprobado mo ang lahat ng mga binili? Nagtiwala ako sa kanya. Siya ang asawa ko. Tumataas ang boses ni nila. Bulag na tiwala. Sabat ni Attorney Garcia. Isang tiwala na sumira sa pananalapi ng pamilya. At ngayon sinisisi mo ang iyong asawa? Hindi ako sumisisi. Itinaas ni Attorney Garcia ang kanyang kamay. Bumalik sa kanyang mesa at kinuha ang isang malaking nakalimbag na larawan.
Itinaas niya ito para makita ng hukom at ng lahat. Kamahalan. Hinihiling ko ang pahintulot na ipakita ang Exhibit 12. Nanlaki ang mga mata ni nila sa takot. Ito ay isang larawan niya. Siya sa kanyang silid. Ilang linggo bago dumating ang divorce papers. Gusot ang buhok. Umiiyak. At sumisigaw. Ginang nila. Maaari mo bang ipaliwanag ang larawang ito? Tanong ni Attorney Garcia na may tono ng tagumpay. Nanginginig ng malakas si nila. Muling nagsimulang lumuha. Hindi ba ito ang tunay na patunay ng sinabi ni Dra. Valenzuela? Pabago-bagong emosyon. Hysteria. Ito ba ang mukha ng isang may kakayahang ina? Hindi mo maintindihan. Hikbinin nila. Bumabagsak na ang kanyang mga luha. Nang gabing iyon. Kakauwi lang ni Tristan. Tinawag niya akong walang kwentang asawa. Sabi niya. Pabigat ako. Ininsulto niya ako. Sabi niya. Hindi ako karapat-dapat na maging ina ni Zia. Pinukaw niya ako. Kaya inaamin mo. Sumabat si Attorney Garcia nang hindi siya pinapahinga. Inaamin mong sumigaw ka ng histerikal. Inaamin mong nawalan ka ng kontrol. Ikaw ay emosyonal na pabago-bago. Eksakto sa paglalarawan ni Dra. Valenzuela. Hindi ba? Hindi. Sigaw ni nila. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Niloko niya ako. Lihim niyang kinunan ako ng litrato pagkatapos saktan ako. Siya ay isang demonyo. Sapat na. Malakas na binalabag ng gavel ng hukom. Saksi. Kalmado. Umupo ka. Umiyak si nila. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Muli siyang bumagsak sa kanyang upuan. Nawasak. Lahat ay nawasak. Kumilos siya eksakto sa gusto ni Tristan at Attorney Garcia. Mukha siyang histerikal. Mukha siyang hindi matatag. Mukha siyang imahe ng nabigong ina na kanilang pinanday. Tumingin siya sa panig ni Tristan. Nakayuko ang ulo ng lalaki. Gumagawa ng peking grimace ng kalungkutan. Na parang nasasaktan sa kawalang tatag ng kanyang asawa. Nagngisi si Attorney Garcia. Dahan-dahang umiling ang hukom. Malinaw ang kanyang ekspresyon. Pinili na niya ang panig. Natapos ang paglilitis ng araw na iyon sa lubusang pagkawasak para sa panig ni nila. Sinubukan siyang aluin ni Attorney Reyes habang umaalis sila. Ngunit manhid si nila. Tapos na. Attorney. Mahina niyang bulong. Ang gabing iyon ang pinakamahaba sa kanyang buhay. Ang sentencing hearing ay kinabukasan na. Alam ni nila na matatalo siya. Mawawala sa kanya si Zia. Pumunta siya sa silid ni Zia. Tulog na ang kanyang anak. Wala si Tristan sa bahay. Malamang ay ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay kasama si Valenzuela ng maaga. Umupo si nila sa paanan ng kama. Hinihimas ang buhok ng kanyang anak. Tahimik na bumagsak ang kanyang mga luha sa pisngi ni Zia. At bahagyang gumalaw ang bata. Nanay. Nagising si Zia. Hilo pa. Bumalik ka sa pagtulog. Prinsesa. Bulong ni nila. Paos ang boses dahil sa pag-iyak. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Marahil ang huling yakap bilang isang ganap na ina. Gusto kong malaman mo. Ano man ang mangyari bukas. Mahal na mahal ka ni nanay. Parang naramdaman ang kalungkutan ng kanyang ina. Mahigpit siyang niyakap pabalik ni Zia.
Mahal din po kita. Nanay. Dahan-dahang binitiwan ni nila ang yakap. Doon niya nakita muli ang sulok ng luma. Basag na tablet ay nakausli mula sa ilalim ng unan ni Zia. Mahigpit na hawak ni Zia ito. Kahit habang natutulog. Hindi maintindihan ni nila kung bakit napaka-obsessed ni Zia sa basag na bagay na iyon. Ngunit ng gabing iyon, lubusan siyang nawasak para mag-isip ng mas malalim tungkol dito. Hinilikan lang niya ang kanyang anak sa noo. At umalis upang harapin ang katapusan ng kanyang mundo. Mas malamig ang courtroom kaysa karaniwan. Mabigat at nakakasakal ang hangin sa umaga. Nakatayo ng tuwid si nila sa kanyang upuan. Maga ang mga mata at walang ekspresyon. Hindi siya natulog buong gabi. Sa tabi niya, si Attorney Reyes ay nakatitig sa unahan na may malungkot na ekspresyon. Alam niyang ginawa na niya ang lahat ng posible. Ngunit tulad ni nila, hinarap nila ang isang malaking pader. Ang kapaligiran sa kabilang panig ng silid ay lubos na naiba. Mukhang sariwa at kumpiyansa si Tristan sa isang bagong suit. Umiti siya paminsan-minsan. At nagpalitan ng tahimik na biro kay Attorney Garcia. Nasa harap niya ang tagumpay. Sa gallery, nakita ni nila si Valenzuela. Ang babae ay nakaupo ng elegante. Nakasuot ng cream-colored dress. Nakatingin kay nila na may bahagyang nakikitang ngiti. Ang ngiti ng nagwagi. Pumasok ang hukom. Agad na tumahimik ang silid. Kumabog ng napakalakas ang puso ni nila kaya masakit. Sa usapin ng petisyon para sa diborsyo. Rehistro numero ng kaso sa family court. Nagsimula ang hukom ng formal. Ang paksa ngayon ay ang pagbasa ng hatol. Ngunit bago iyan, hiniling niya sa magkabilang partido na magpresenta ng kanilang closing arguments. Unang tumayo si Attorney Garcia. Buong galing niyang buod ang kanyang tagumpay. Kamahalan. Malakas niyang sabi. Sa panahon ng paglilitis na ito, nakita natin ang hindi matatawarang ebidensya. Ang photographic proof na nagpapakita ng kapabayaan ni Ginang nila sa mga gawaing bahay. Ang financial proof na nagpapakita ng kanyang kawalang pananagutan. At ang pinakamahalaga, ang testimonya ng kagalang-galang na child psychologist. Dra. Valenzuela. Na. Objektibo at siyentipiko. Ipinresinta ang emosyonal na kawalang tatag ng nagrereklamo. Itinuro ni Attorney Garcia nila. Nasaksihan pa natin ang histerikal na pag-ugali ni Ginang nila sa courtroom na ito sa huling paglilitis, na sumusuporta sa diagnosis ni Dra. Valenzuela at malinaw na naitala. Lumingon siya kay Tristan. Sa kabilang banda, mayroon tayong easy. Tristan. Isang may kakayahang ama. Matagumpay sa pananalapi. At higit sa lahat, emosyonal na matatag at tunay na nag-aalala para sa kinabukasan ng kanyang anak. Kamahalan. Napakalinaw ng pagpipilian dito. Hindi ito tungkol sa pagpaparusa sa asawa, kundi tungkol sa pagliligtas sa bata. Para sa pinakamabuting interes ni Zia. Hinihiling ko sa inyo na ipagkaloob ang buong kustodya sa aming kliyente. Si G. Tristan. At aprobahan ang kanyang kahilingan para sa paghahati ng mga ari-arian. Umupo si Attorney Garcia na may ngisi. Ngayon, turn na ni Attorney Reyes. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumingon sa silid ng hindi tumitingin sa hukom. Kamahalan. Nagsimula si Attorney Reyes sa isang malambot ngunit matatag na boses.
Ang nasaksihan natin dito ay hindi patunay. Ito ay character assassination. Isang napakahusay na binalangkas na paninirang puri. Maaaring magsinungaling ang mga larawan. Maaaring kumuha ng larawan ng kusina ng pinakamahusay na chef sa mundo. Sa maling sandali at gawin itong marumi. Maaaring manipulahin ang mga statement. Lalo na kung ang isang partido ay may ganap na kontrol sa pananalapi. At ang tiwala ng isa. At ang expert testimony. Ang testimonya ng isang eksperto. Na nag-obserba lang mula sa malayo. At nagbigay ng radikal na konklusyon mula sa ilang piraso ng insidente. Na wala sa konteksto ay mas malakas kaysa sa malalim. Na pagmamahal ng isang ina na naipon sa loob ng 7 taon. Tumingin ng direkta si Atty. Reyes kay Tristan. Kamahalan. Hindi tayo nagliligtas ng isang babae. Nasasaksihan natin ang isang sakim na asawa na sinusubukang alisin ang kanyang asawa. Ninanakaw ang kanyang mga ari-arian. At malupit na kinukuha ang tanging bagay na pinakamahalaga sa kanya. Ang kanyang anak. Sinila ay isang mabuting ina. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses sa emosyon. Hindi siya perpekto. Walang ina ang perpekto. Pero inilaan niya ang kanyang buhay kay siya. Huwag ninyong hayaang sirain ng matinding paninirang puri na ito ang pagkakaisa na iyon. Hinihiling ko sa inyo na magpasya ng may konsensya. Umupo si Atty. Reyes. Tahimik ang silid. Napakahusay ng kanyang argumento. Emotional. Ngunit alam nila na hindi ito sapat. Ang argumento ni Atty. Reyes ay batay sa paniniwala. Ang argumento ni Atty. Garcia ay batay sa pisikal na ebidensya. At expert testimony. Sa mata ng batas, malinaw na ang nanalo. Inubo ang hukom. Isinara ang kanyang salamin. At binuksan ang makapal na file sa harap niya. Ito na ang sandali. Matapos suriin ang lahat ng dokumento mula sa magkabilang partido. Marinig ang lahat ng testimonya at isaalang-alang ang lahat ng ebidensya na ipinresinta. Nagsimula ang hukom na walang ekspresyon. Lumiit ang puso niya. Napansin ng korte na ang nagrereklamo. Si Tristan ay matagumpay sa pagpresenta ng makabuluhang ebidensya. Patuloy ng hukom. Ibinaling ni nila ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Una, ang visual na ebidensya. Ibig sabihin, ang mga larawan ay nagpakita ng kapabayaan ng nagrereklamo. Siginang nila sa pamamahala ng bahay. Pangalawa, ang financial na ebidensya ay nagpakita ng malaking kawalang balanse sa paggastos. Sa credit card sa pangalan ng nagrereklamo. Bawat pangungusap ay parang isang hiwa ng kutsilyo. At ang pinakanakasasira, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay tunog definitibo. Ay ang testimonya ng expert witness. Valenzuela. Tungkol sa emosyonal na estado ni Ginang. Nila. Ang testimonya na ito ay sa kasamaang palad. Pinatibay ng sariling pag-ugali ng nagrereklamo sa huling paglilitis. Na nagbigay sa korte ng napakababahala na imahe. Ng psikolohikal na kapaligiran para sa paglaki ng bata. Nagsimulang tahimik na umiyak si nila. Tapos na. Tiningnan ni Tristan si nila. At isang bahagya. Malupit na ngiti ng tagumpay ang lumabas sa sulok ng kanyang bibig. Si Valenzuela. Sa likuran niya. Ay umayos ng upo. Handang magpalakpakan. Sa lahat ng nabanggit na pagsasaalang-alang.
At lalo na para sa pinakamabuting interes at kalusugang pangkaisipan ng menor de edad. Si Zia. Itinaas ng hukom ang kanyang gavel. At ipinikit ni nila ang kanyang mga mata. Handang marinig ang hatol na wawasak sa kanyang buhay. Ang desisyon ng korte tigil. Ang boses ay maliit ngunit tumago sa katahimikan ng courtroom. Ito ay matalas at malinaw. Sabay-sabay na lumingon ang lahat patungo sa pinagmulan ng boses. Sa bahagyang bukas na pinto sa likuran ng silid. Nakatayo si Zia. Nag-iisa siya. Nakauniporme pa sa paaralan. Malinaw na nakapasok siya ng palihim. Ang mukha ni Tristan ay mula sa pagmamataas tungo sa gulat at pamumutla. Zia! Anong ginagawa mo rito? Umalis ka rito. Sigaw niya nang may pagkabahala. Guard! Zia! Umupo ka. Prinsesa! Sinubukan ni Tristan muli na may tensyonadong boses. Ngunit hindi gumalaw si Zia. Naglakad siya papasok ng courtroom. Ang tunog ng kanyang maliliit na yabag ay umalingaw sa marmol na sahig. Hindi siya tumingin sa kanyang ina, na nagulat na nakabukas ang bibig. Hindi siya tumingin sa kanyang ama, na galit na galit. Tumingin siya ng direkta sa hukom. Ang silid, na tahimik na naghihintay sa hatol, ay nagyelo ngayon. Ang gavel, na malapit nang bumagsak, ay huminto sa ere. Nanlaki ang mga mata ng hukom. Nakatingin sa maliit na batang babae sa pintuan. Lumingon nila. Naramdaman ang kanyang puso na parang lalabas. Zia! Bulong niya na hindi makapaniwala. Anong ginagawa ng kanyang anak dito? Sino ang nagdala sa kanya? Ang reaksyon ni Tristan ang pinakamabilis. Ang kanyang mukha. Sandali bago. Napuno ng pagmamataas at tagumpay. Ay ngayon ay maputla at walang dugo. May purong takot sa kanyang mga mata. Zia! Sigaw niya. Tumataas ang kanyang boses ng walang pagpapanggap ng kalmado. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka rito. Hindi ito palaruan. Guard! Paano nakapasok ang isang bata? Si Zia ay umurong sa sigaw ng kanyang ama. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, lumakad siya ng mas malalim sa silid. Zia! Sabi ni tatay. Lumingon ka at umupo. Sigaw muli ni Tristan. Ngayon ay kalahating nakatayo. Ang kanyang abogado, si Attorney Garcia, ay nalilito rin. Tumayo siya at sumigaw sa hukom. Kamahalan! Ito ay isang procedural outrage. Ang paglilitis na ito ay kumpidensyal. Ang isang menor de edad ay hindi dapat narito at hindi dapat gambalain ang proseso. Utusan ninyo ang inyong tauhan na alisin ang bata. Nanatiling nagyelo nila. Nalilito siya. Ang isang bahagi ng kanyang isip ay nawawasak. Dahil si Zia ay nasa kakilakilabot na lugar na ito. Ang isa pang bahagi ay nanginginig sa takot. Ano ang sasabihin ni Zia? Nagtagumpay ba si Tristan sa lubusang paglalason sa kanya? Sasabihin ba ni Zia sa hukom na mas gusto niya ang kanyang ama? Ang iniisip na iyon ay nagpasuka kay nila. Kamahalan. Bilang pagsasaalang-alang. Umalong ang boses ni Attorney Reyes. Biglang pinahinto si Attorney Garcia. Ang batang ito ay dumating na may malinaw na layunin. Ito ay tungkol sa kanyang kinabukasan. Hindi natin siya pwedeng baliwalain. Itinaas ng hukom ang kanyang kamay. Malungkot ang kanyang mukha. Katahimikan. Lahat.
Umalingaw ang kanyang boses. Tinitigan niya si Tristan at Attorney Garcia. Pinahinto ang kanilang mga protesta. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay lumipat kay Zia. Lumambot ang kanyang ekspresyon. Dahan-dahang lumapit si Zia. Ang kanyang maliliit na yabag ay umalingaw ng malakas sa tahimik na marmol. Huminto siya sa gitna. Sa pagitan ng mga mesa ng dalawang abogado. Tumingin siya ng direkta sa hukom na nakaupo sa kanyang mataas na trono. Kamahalan. Sabi ni Zia na may nanginginig na boses. Ngunit malinaw sa buong silid. Pasensya na po kung istorbohin ko. Ayos lang. Prinsesa. Sabi ng hukom na may mas mapagpakumbabang tono. Bakit ka narito? Sino ang nagdala sa iyo? Ako lang po. Nagdala po sa akin ang tita ko. Pero nakapasok po ako ng palihim. Narinig ko po ang tatay ko na nagsabi. Masama ang nanay ko. Nanlaki ang mga mata ni Tristan. Zia. Mag-ingat ka sa iyong mga salita. Katahimikan. Tristan. Sigaw ng hukom. Hayaan ang bata na magsalita. Tinabunan ni nila ang kanyang bibig. Nagsimulang umagos ang luha. Lumunok si Zia na parang nangangalap ng lakas. Muli siyang tumingin sa hukom. Ang kanyang dalisay at malinaw na mga mata ay nagpakita ng katapatan. Sabi po ni tatay. Masama ang nanay ko. Sabi po ni tatay. Madalas po magalit ang nanay ko. Sabi po ni tatay. Hindi po ako kayang alagaan ng nanay ko. Patuloy niya. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ipinikit ni nila ang kanyang mga mata. Ito na ang katapusan. Ulitin ni Zia ang lahat ng kasinungalingan ni Tristan. Ngunit isang pangungusap ang nagpabukas ng mga mata ni nila. Pero pwede ko po bang ipakita sa inyo ang isang bagay? Tiningnan ni Zia ang hukom na may nagmamakaawang mga mata. Isang bagay po na hindi alam ng nanay ko. Ang parirala na iyon ay umalingaw sa hangin. Isang bagay na hindi alam ng nanay ko. Napangiwisin nila. Anong ibig niyang sabihin? Muling tumalon si Attorney Garcia. Kamahalan. Ito ay walang katotohanan. Hindi pwedeng gamitin ang recording mula sa isang bata bilang ebidensya. Ito ay isang pagsalakay sa privacy. Ni-record ng walang pahintulot. Ang recording na iyan ang magpapatunay sa mga kasinungalingan ng iyong expert witness. Mabilis na tugon ni Attorney Reyes. Ito ay napakakawili-wili. Sapat na ang pagtatalo. Binasag ng hukom ang kanyang gavel. Ang kanyang mga mata, na dati ay parang ama, ngayon ay kumikislap ng matindi. Naramdaman niya na mayroong malaking kasinungalingan. Clerk, tulungan ang batang ito na ikonekta ang device na iyan sa mga court monitor ngayon. Hindi. Desperadong sigaw ni Tristan. Hinawakan niya ng mahigpit ang gilid ng mesa. Tutol ako. Kamahalan. Ito ay isang setup. Ang iyong pagtutol ay naitala. Tristan. Ngayon, umupo ka. Utos ng hukom. Isang clerk ang lumapit kay Zia. Nang mabilis at maingat na kinuha ang basag na tablet. Humanap siya ng kable at ilang sandali pagkatapos. Ang malalaking monitor screen sa dingding ng courtroom ay naging itim. At pagkatapos ay ipinakita ang home screen ng tablet ni Zia. Tinabunan ni Tristan ang kanyang mukha. Si Valenzuela. Sa likuran niya. Tila nanginginig ng husto. Si Zia. Na ngayon ay nakatayo sa tabi ng clerk.
ay tumingin sa screen. Hindi siya tumingin kay Nila o kay Tristan. Nakatuon siya sa kanyang misyon. Ito po. Itinuro niya ang isang video file sa gallery. Kinlik ng clerk. Isang video thumbnail ang lumabas. CJ. Prinsesa. Sabi ng hukom. I play ang video. Inabot ni Zia ang kanyang maliit na hintuturo. Pinindot niya ang play button sa screen. Nagsimula ang video. Kumislap ang malaking screen ng monitor. Medyo nanginginig at nakatagilid ang kuha. Mababa ang anggulo na parang naitala. Mula sa likod ng isang bagay. Isang tahimik na tawanan ang narinig. Sala natin yan. Bulong ni Nila. Kinikilala ang sofa at ang malaking paso sa sulok ng silid. Ang video ay tila kinuha mula sa likod ng paso na iyon. Kung saan madalas magtago si Zia habang naglalaro ng hide and seek. At pagkatapos, dalawang figura ang pumasok sa nakarecord na kuha. Si Tristan at Valenzuela. Hindi si Valenzuela na nakasuot ng profesional na blazer tulad sa korte. Kundi si Valenzuela na nakasuot ng maginhawang loungewear. Lata ang kanyang buhok. Pumasok si Tristan na tumatawa at agad na niyakap si Valenzuela mula sa likuran. Hinalikan siya sa lig. Oh! Diyos ko! Isang mahinang bulalas ang narinig sa buong silid ng sabay-sabay. Napatahimik si Nila. Napahawak sa kanyang hininga. Kaya ang pabango. Ang kanyang mga hinala. Lahat ay totoo. Ang babaeng nagbigay ng maling testimonya upang sirain siya. Ay siya ring nakikipagtalik sa kanyang asawa sa kanyang bahay. Sa kabilang panig, nakatitig si Attorney Garcia sa monitor na nakabuka ang bibig. Lumingon siya kay Tristan na may tingin ng takot. Na parang sinasabi, hindi mo ito sinabi sa akin. Sa gallery, ibinaba ni Valenzuela ang kanyang ulo. Sinusubukang itago ang kanyang mukha. At pagkatapos, malinaw na narinig ang mga boses ng mga figura sa video. Sa katahimikan ng courtroom. Boses ni Valenzuela. Sigurado ka bang magtatagumpay ang plano mo? Napakabobo ng asawa mo. Boses ni Tristan. Tumatawa ng may kumpiyansa. Boba at submissive. Hindi siya maghihinala ng anuman. Nailipat na ang lahat ng pera sa account mo. Mahal. Sigurado ka. Naramdaman ni Nila na nanlalamig ang kanyang mga binti. Ang kanyang pera. Ang kanyang joint account ay nailipat sa account ni Valenzuela. Oh! Diyos ko! Bulong ni Attorney Reyes sa tabi niya. Nakapako ang kanyang mga mata sa screen. Nagpatuloy ang video. Umupo si Tristan sa sofa at hinila si Valenzuela sa kanyang kandungan. Boses ni Tristan. Kapag lumabas ang hatol bukas, opisyal na akong makakakuha ng kustodya ni Zia. Ibenta natin agad ang bahay na ito mula sa impyerno at lumipat tayo sa Switzerland. Malayo sa kanya. Boses ni Valenzuela. Coquettish. At si Zia ay tila masyadong nakakabit sa kanyang ina. Ito ang bahagi na pinakamasakit kay Nila. Napahawak siya sa kanyang hininga. Naghihintay sa sagot ni Tristan. Boses ni Tristan. May paghamak. Madali lang hawakan ang bata. Bigyan mo lang siya ng bagong tablet at makakalimutan niya ang kanyang ina. Ikaw ang magiging bagong ina niya. Isang mas matalino, mas matagumpay, at mas sexy na ina. Hinalikan ni Tristan si Valenzuela ng buong pagmamahal sa video. Sapat na. Patayin mo iyan.
Galit na sigaw ni Tristan. Tumalon siya mula sa kanyang upuan. Sinusubukang tumakbo patungo sa mesa ng clerk upang ihinto ang video. Mga opisyal. Pigilan siya. Sigaw ng hukom na may galit. Agad na kumilos ang dalawang security guard na nagbabantay sa pinto. Dinaig nila si Tristan bago pa siya makalapit. Ibinabaluktot ang kanyang mga braso sa likuran. Umikot si Tristan na parang hayop na nakulong. Bitawan ninyo ako. Hindi totoo iyan. Minanipula iyan. Desperadong sigaw ni Tristan. Patahimikin siya. Utos ng hukom. Ipagpatuloy ang video. Gusto kong makita ito hanggang sa huli. Nagpatuloy ang video sa pagplay. Hindi alintana ang kaguluhan sa silid. Ngayon ay turn na ni Valenzuela na magsalita. Boses ni Valenzuela, medyo nag-aalala pa rin ako. Paano ang testimonya ko bilang psychologist? Paano kung pabulaanan ito ng abogado ni nila sa kanyang mga obserbasyon? Boses ni Tristan. Tumatawa muli. Inihanda ko na. Nirecord ko siya noong nakaraang linggo nang umiyak siya ng hysterikal. Naalala mo? Gagawin ko siyang magalit ulit sa paglilitis. Susumbatan ko siya hanggang sa sumabog siya. Sisigaw siya at iiyak sa harap ng hukom. Umiyak si nila. Naalala niya ang kanyang testimonya. Ang larawan. Ang kanyang mga sigaw. Niloko siya. Boses ni Tristan. Kapag naging hysterical siya, magiging perpekto ang iyong testimonya. Makikita mismo ng hukom na siya ay isang hindi matatag. Baliw na babae. Walang maniniwala sa kanya. Maniniwala sila kay Dra. Valenzuela. Ang propesyonal. Sa wakas ay ipinakita ng video si Tristan at Valenzuela na nag-toast ng wine glasses. Tumatawa. Natapos ang video. Naging itim ang screen. Nanatiling tahimik ang silid sa loob ng ilang segundo. Ang tanging naririnig ay ang hikbini nila. At ang paghinga ni Tristan. Sa ilalim ng kontrol ng gwardiya. Lahat ng nasa silid ang hukom. Ang mga clerk. Ang gallery. At maging si Attorney Garcia ay nakatitig sa itim na screen na may takot. Nasaksihan lang nila ang isang napakahusay na binalangkas na masamang sabuatan, pandaraya. Panunumpa. Money laundering. At manipulasyon ng korte. Sa gallery. Nagsimulang lumingon ang ilang tao. Hinahanap si Valenzuela. Ayan siya. Siya ang babae. May sumigaw. Napagtanto ni Valenzuela na lubusan siyang nalantad. Sa takot. Tumalon siya mula sa kanyang upuan at tumakbo patungo sa back exit. Si Zia. Ang maliit na bayani na nakapanood sa video na kakatapos lang. Lumingon. Hindi siya tumingin kay Tristan. Na pinipigilan. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang dalisay na mga mata ay nakatitig sa mga mata ni nila. Napuno ng luha. Ang hukom. Namumula ang mukha sa galit. Itinaas ang kanyang gavel ng mataas. Hindi niya ito ibinaba. Tahimik niya itong malakas na ibinalabag sa desk. Katahimikan. Lahat. Umalinggaw ang kanyang boses. Ang korte ay nagpapatuloy. Mga opisyal. Isara ang lahat ng exit. Walang makakaalis. Arestuhin ang babaeng iyan. Dra. Valenzuela. Agad. Agad na bumagsak ang silid sa kontroladong kaguluhan. Ang pagbalabag ng galit na gavel ng hukom ay parehong utos. At paglabas ng tensyon na bumalot sa lahat.
Ang dalawang security guard na kakatapos lang pigilan si Tristan ay ngayon ay hinihila siya sa isang upuan. Hindi na sumisigaw si Tristan. Hinihingal lang siya. Ang kanyang mga mata ay balisa at ang kanyang mamahaling suit ay basa sa pawis. Alam niyang tapos na. Sa likod ng pinto, may isa pang kaguluhan. Si Valenzuela. Sa takot, hindi mabuksan ang malaking pinto na kakatapos lang ipasara ng hukom. Hinila niya ang hawakan at itinulak ng walang kabuluhan. Mabilis siyang sinalubong ng isang babaeng opisyal. Bumagsak si Valenzuela sa sahig. Lubusan nang nawala ang kanyang propesyonal na maskara. Hindi na siya ang kalmado at kapanipaniwalang psychologist. Isa lang siyang takot na babae na umiiyak ng histerikal. Eksakto ang imahe na ginamit niya sa mga larawan upang balangkasin nila. Ang karma ay dumating ng napakabilis at nang may kalupitan. Dalhin siya rito. Utos ng hukom sa isang malamig at walang pagpapatawad na boses. Dinala ng mga opisyal ang umiiyak na si Valenzuela sa harap. At pinaupo sa witness stand. Na ngayon ay parang bench na nasasakdal sa kabilang panig ng silid. Ang abogado ni Tristan, si Attorney Garcia, ay mukhang isang natutunaw na manika ng wax. Maputla ang kanyang mukha at baluktot ang kanyang kurbata. Hindi na siya tumingin sa hukom. Tiningnan niya ang tumpok ng mga papel na nakasalansan sa harap niya. Walang sagot. Ang kanyang karera at reputasyon ay nawasak agad. Ng isang video mula sa basag na tablet ng isang bata. Alam niyang sangkot siya. Maaaring hindi niya alam ang tungkol sa affair. Ngunit alam niya ang tungkol sa manipulatibong ebidensya ng larawan. At ang testimonya na inihanda upang balangkasin nila. Nila mismo ay nakaupo pa rin. Pinanood niya ang eksena sa harap niya na parang isang pelikula. Ang kanyang mga hikbi ay humupa. Napalitan ng isang nagyelo na pagkabigla. Sa tabi niya, bahagyang tinapik ni Attorney Reyes ang kanyang likod. Ngunit nakatitig ang kanyang mga mata sa hukom. Handa na para sa huling dago. Tahimik na nakatayo si Zia sa tabi ng clerk. Siya ang sentro ng katahimikan sa bagyo. Pinanood niya lang ang kanyang ina na parang tinitiyak na okay ito. Humugot ng malalim na hininga ang hukom at inayos ang kanyang robe. Tiningnan niya si Tristan, si Valenzuela, at pagkatapos ay si Attorney Garcia. Tristan. Nagsimula ang hukom sa isang tahimik ngunit nakakatakot na boses. Ang video na iyan ay pag-aari ng iyong anak. At nai-record sa iyong sariling tahanan. Gusto mo pa ring ipilit na ito ay minanipula? Itinaas ni Tristan ang kanyang ulo. Walang laman ang kanyang mukha. Siya ang nag-setup sa akin. Bulong niya. Ito ay isang huling, kalunos-lunos na pagtatangka. Ang babaeng iyan, si Valenzuela. Pinlano ang lahat. Inakit niya ako. Nang marinig ito, agad na sumigaw si Valenzuela. Sinungaling. Sinabi mo sa akin na gawin ko. Sinabi mo sa akin na pakakasalan mo ako. Sinabi mo sa akin na ililipat mo ang lahat ng pera sa account ko. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Katahimikan. Muling binasag ng hukom ang kanyang gavel. Pareho kayong pareho. Ang inyong mga pagtatapat ay naitala na sa record ng korte. Lumingon ang hukom kay Valenzuela. Ginang Valenzuela. Umupo ka sa paninindigan na ito sa ilalim ng panunumpa at nagbigay ka ng maling testimonya. Ginamit mo ang iyong propesyonal na credential upang sirain ang buhay ng isang ina. At tumulong sa isang krimen.
Hindi mo lang nilabag ang iyong ethical na code, kundi nagkasala ka sa panunumpa sa harap ng korte na ito. Tiningnan ng hukom si Attorney Garcia. At Attorney Garcia, alam mo ba, o dapat mong pinaghihinalaan na ang ebidensya na iyong ipinresinta, kasama na ang testimonya na ito, ay mali. Sinubukan mong pukawin ang saksi sa huling paglilitis, upang umayon sa maling naratibo ng iyong kliyente. Dinumisan mo ang propesyon na ito. Iulat ko sa Ethics Committee na bawiin ang iyong lisensya bilang abogado. Yumuko si Attorney Garcia. Hindi makapagsalita. Sa wakas, tiningnan ng hukom si Tristan. Napakatalim ng kanyang tingin na tila binabalatan ang lalaki ng buhay. Tristan, pumasok ka sa courtroom na ito na humihingi ng hustisya. Inakusahan mo ang iyong asawa ng kabiguan. Inakusahan mo siya ng kawalang tatag. Hiningi ang kanyang mga ari-arian. At ang pinakamasahol sa lahat, hiningi mong paghiwalayin ang isang bata sa kanyang ina. Itinaas ng hukom ang file ng kaso ni Tristan at ipinakita ito. Suriin natin ang iyong kaso. Una, ang akusasyon na nabigo at pinabayaan ng asawa ang bahay. Napatunayang mali. Ipinakita lang ng video na nagsabwatan kayo upang siraan siya. Ibinagsak ng hukom ang isang sheet mula sa file sa sahig. Pangalawa, ang akusasyon na ang asawa ay walang pananagutan sa pananalapi. At mapagsayang, napatunayang mali. Ang video ay isang pagtatapat na ninakaw mo ang pera mula sa inyong joint account. At inilipat ito sa account ng iyong kabit. Hindi lang ito paninirang puri. Ito ay pagnanakaw. Inihagis niya ang pangalawang sheet. Pangatlo, ang akusasyon na ang asawa ay emosyonal na hindi matatag. Sinuportahan ng maling expert testimony. Napatunayan bilang isang hayagang panloloko. Ang video ay nagpapatunay na nagsabwatan kayo upang pukawin ang iyong asawa. Lihim na i-record siya. At gamitin ito upang linlangin ang korte na ito. Inihagis niya ang pangatlong sheet. Ang buong kaso mo. Tumaas ang boses ng hukom. Ay isang tumpok ng basura na batay sa mga kasinungalingan. Kasakiman. At pangangalunya. Ibinasura ng korte ang buong petisyon sa diborsyo. Na ipinresinta ni G. Tristan. Malakas na binasag ang gavel. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Tiningnan niya si Attorney Reyes at nila. Hindi hihinto ang korte rito. Batay sa bagong, hindi matatawarang ebidensya na ito. Ang korte ay nagpapasya na protektahan ang biktima. Una, itinaas ng hukom ang isang daliri. Ang buong kustodya ng menor de edad. Si Zia ay ipinagkakaloob ng walang pasubali sa kanyang biological na ina. Si Ginang nila. Napahinga ng malalim si nila. Ang luha na umagos ngayon ay luha ng kaluwagan. Tiningnan niya si Zia. Pangalawa, patuloy ng hukom. Ang kasong diborsyo ni G. Tristan ay ibinasura. Gayunpaman, iminumungkahi ng korte na magsampa si Ginang. Nila ng countersuit ngayon. Ginang. Nila. Gusto mo bang hiwalayan ang iyong asawa? Bulong ni Attorney Reyes. Sinila. Na may nanginginig ngunit matatag na boses. Ay tumingin ng direkta kay Tristan. Na ngayon ay talunan na nakayuko ang ulo. Opo. Kamahalan. Hinihiling ko ang diborsyo ngayon. Mabuti. Bulalas ng hukom. Ipinagkakaloob ng korte ang diborsyo kay Ginang.
nila batay sa pangangalunya at pandaraya ng asawa. Buong kustodya kay ginang nila. Pangatlo, tumayo ang hukom. Ngayon, lahat ng ari-arian sa pangalan ni G. Tristan at Ginang Valenzuela ay agad na i-freeze. Inutusan ng korte ang isang buong investigasyon upang hanapin ang lahat ng pondo na ninakaw mula kay Ginang nila. Ang bahay na kasalukuyang tinitirhan ay idineklara na buong pag-aari ni Ginang nila at Zia. At pang-apat, umalingaw na ngayon ang boses ng hukom sa buong silid. Batay sa video na ebidensya at sa mga pagtatapat sa silid na ito, inutusan ko ang agarang pag-aresto kay Tristan at Ginang Valenzuela para sa maraming kriminal na pagkakasala. Kabilang ang sabuatan na gumawa ng pandaraya, panunumpa, domestic theft, at panloloko sa ebidensya sa isang korte ng batas. Dalhin sila. Agad na pinusasa ng mga security guard si Tristan. Ang lalaki na pumasok ng umagang iyon na may pagmamataas ay ngayon ay inilabas. Na nakayuko ang ulo. Dinala siya sa harap ni nila. Hindi siya nangahas na tumingin sa mata ng kanyang asawa. Pinusasan din si Valenzuela. Nawala ang kanyang mga sigaw. Naiwan lang ang isang maga at magulong mukha. Hinila siya palayo. Nawala ang kanyang karera at ang kanyang kalayaan. Nanginginig pa rin si nila. Naggiti si Attorney Reyes ng malawak. Nanalo tayo. Nila. Nanalo tayo. Hindi makapagsalita si nila. Tumayo lang siya at dahan-dahang lumakad patungo sa gitna ng silid. Tumakbo si Zia patungo sa kanya. Lumuhod si nila at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak na parang niyakap ang kanyang tagapagligtas. Umiyak siya sa kanyang maliliit na balikat. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng isang inang iniligtas ng kanyang maliit na bayani. Ang mga epekto ng araw ng paghukom ay kumalat na parang apoy. Ang kwento ng basag na tablet ay naging balita sa lahat ng dako. Ang kwento ng sakim na asawa, ang peking psychologist, at ang 7 taong gulang na bayani ay nangibabaw sa lokal na balita sa loob ng maraming linggo. Ang unang ilang linggo ay malabo para kina nila at siya. Inasikaso ni Attorney Reyes ang lahat. Sa utos ng hukom, lahat ng ari-arian ni Tristan at Valenzuela ay na-freeze. Napatunayan ng investigasyon na nailipat ni Tristan halos 1 milyong piso sa account ni Valenzuela sa loob ng nakaraang taon. Lahat ng pera ay kinumpiska at ibinalik sa bagong account ni nila. Ang malaki at malamig na bahay ay ngayon ay opisyal na pag-aari ni nila. Ngunit hindi na makatira si nila doon. Napakadaming masasamang alaala. Napakadaming anino ni Tristan at Valenzuela sa bawat sulok. Sa pahintulot ni Attorney Reyes, ibinenta ni nila ang bahay. Ang kinita mula sa pagbebenta ay higit pa sa sapat upang magsimula ng bagong buhay. Ang parusa para sa mga kontrabida ay mabilis at malubha. Dahil sa napakaraming ebidensya, si Tristan ay nahatulan ng 12 taong pagkakakulong para sa pandaraya, pagnanakaw, at panunumpa. Si Valenzuela, na ang credentials bilang psychologist ay napatunayang totoo, ngunit kriminal na ginamit, ay nahatulan ng 8 taon. At ang kanyang lisensya sa pagpapractice ay permanenteng binawi. Ang tuso na abogado na si Attorney Garcia ay agad na tinanggalan ng lisensya ng Ethics Committee at nahaharap sa mga kasong kriminal dahil sa kanyang paglahok sa sabuatan. Nababayaran na ang karma. 3 buwan pagkatapos ng araw ng paghukom na iyon, narinig ang tawanan ng mga bata sa isang maliit na green park.
Sinila. Na nawala na ang bigat ng pag-aalala sa kanyang mukha. Ngumiti habang pinapanood si Zia sa swing. Lumipat sila. Hindi sa isang malaking bahay, kundi sa isang simple at maginhawang 3 silid na apartment. Puno ito ng mga larawan nilang dalawa. At amoy ng mga cookies na inihanda ni nila. Nagsimula nila ng isang maliit na negosyo ng catering mula sa bahay. Ang kanyang kasanayan sa pagluluto, na laging minamaliit ni Tristan, ay ngayon ay pinupuri ng maraming order. Siya ay abala at pagod. Ngunit masaya. Siya ay malaya. Nanay, tingnan ninyo. Tumakbo si Zia patungo kay nila na nakaupo sa isang park bench. Marumi ang kanyang mga kamay sa lupa. Malapit na pong mamukadkad ang mga bulaklak. Ngumiti nila. Hinimas ang maikling buhok ni Zia. Wow! Ang galing ng anak ko magtanim ng mga bagay. Umupo sila ng magkatabi sandali. Nasisiyahan sa sikat ng araw sa hapon. May isang tanong na hindi pa natanong ni nila ng mahinahon. Prinsesa. Dahan-dahang nagsimula nila. Maaari ba akong magtanong sa iyo ng isang bagay? Ano po? Nanay. Tiningnan siya ni Zia nang may malinaw na mga mata. Ang video sa lumang tablet. Bakit? Bakit mo ito ni-record? Tahimik si Zia sandali. Na parang inaalala. Kasi po, hindi ko po gusto si Tita Valenzuela. Bakit hindi mo siya gusto? Si Tita Valenzuela po ay nagpapanggap na mabait. Umiti po siya kay nanay at kinausap po kayo sa mall. Pero po nang pumunta si nanay sa banyo, sinabi niya kay tatay, ang asawa mo, napakatagal. At sa parke din po. Nakita niya po ako. Pero sinabi niya kay tatay na hindi ako pinapanood ni nanay. Pero pinapanood po ako ni nanay. Namanghasin nila. Ang kanyang maliit na anak ay isang matalas na taga-obserba. At nang gabing iyon, patuloy ni Zia. Sabi po ni tatay. Nagtatrabaho po siya ng gabi. Pero narinig ko po ang sasakyan niya na bumalik. Gusto ko po sanang ipakita kay tatay ang bago kong drawing. Pero nang bumaba po ako, nakita ko po si tatay na pumasok kasama si Tita Valenzuela. Agad po siyang niyakap ni tatay. Natakot po ako kaya nagtago ako sa likod ng paso. Kaya po ni-record ko doon. Opo. Ginamit ko po ang lumang tablet para mag-record. Naalala ko po ang sabi ni nanay. Na kung may masasamang tao, dapat may patunay. At hawak ko po ang lumang tablet. Uminit ang puso ni nila. Nakalimutan niya na sinabi niya iyon. Pero prinsesa, tanong muli ni nila. Ito ang pinakamahalagang tanong. Bakit hindi mo sinabi kay nanay? Bakit mo ito itinago? Nagambala si Zia sa mahinang boses. Sabi po ni tatay. Hindi po dapat malaman ni nanay. Nagpangiwisin nila. Sinabi sa iyo ni tatay iyan? Opo. Sa video po. Sinabi po ni tatay kay Tita Valenzuela. Ang asawa ko. Bobo. Hindi siya malalaman. Akala po ni Zia. Malaking lihim po kasi sabi po ni tatay. Hindi po dapat malaman ni nanay. Kaya po itinago ko. Ayoko po sanang magalit si tatay kung malalaman po ni nanay. Ito ang purong lohika ng isang bata. Pinalala niya ang krimen ng kanyang ama. Ngunit itinago niya ito dahil sinabi mismo ng kanyang ama na hindi dapat malaman ng kanyang ina. Kaya bakit mo ito ipinakita sa korte? Kasi po,
Kukunin po ng hukom si Zia kay nanay. Sabi po ni tatay. Masama si nanay. At sinabi rin po ni Tita Valenzuela. Masama si nanay. At hindi po iyan totoo. Mailuha sa mga mata ni Zia. Ayoko po sanang mahiwalay kay nanay. Hindi po masama si nanay. Si nanay po ang pinakamabuting nanay. Kaya kailangan ko pong ipakita sa hukom na si tatay at si Tita Valenzuela po ang masama. Hindi na mapigilan ni nila. Niyakap niya ng mahigpit si Zia. Umiyak siya ng luha ng kagalakan. Sa lahat ng oras na ito, naghirap siya sa mga akusasyon ni Tristan na siya ay isang nabigong ina. Nagduda siya sa sarili. Naramdaman ang pagkawasak. Ngunit sa harap niya ay ang pinakamatibay na patunay na hindi siya nabigo. Pinalaki niya ang isang kahangahangang anak. Isang dalisay at matalas na batang babae na nakikilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan. Isang matapang na batang babae na may lakas ng loob na kumilos ng mag-isa upang protektahan ang kanyang ina. Isang batang babae na may dalisay na pag-iisip ng katarungan. Salamat, Prinsesa. Bulong ni nila sa buhok ng kanyang anak. Salamat sa pagliligtas sa akin. Niyakap siya ni Zia. Mahal na mahal po kita. Nanay. Mahal na mahal din kita. Zia. Binitiwan ni nila ang yakap at tiningnan ang maliwanag na mukha ng kanyang anak. Sa wakas ay naintindihan niya. Hindi siya kailanman nabigo. Pinalaki lang niya ang isang bayani. At ngayon, pareho silang malaya para sa isang bagong simula. Nagustuhan mo ba ang kwento? At anong lungsod ang pinapakinggan mo? Magkita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pagpapadala ng super thanks. Upang patuloy akong makapagbigay ng mas maraming kwento tulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Hinihintay ko ang iyong mga komento sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pa sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita tayo sa susunod na kwento ng buhay. Nang may pagmamahal at paggalang.